Okay, so pakinggan po natin si Sir Christian. Bawal ba itanong yun? Yan. Obvious na obvious kasing coordinated attacks eh. Hindi naman coordinated attack yan. It's just that tingin kasi ng mga tao sa'yo noon, mas Marcos ka kaysa sa Duterte. Kumbaga, banatan mo na lahat, wag lang si Marcos. Kasi nga, ang sa mata nila, ginagawa naman lahat ni Pangulo yung efforts para resolbahan yung mga issues dito sa bansa natin. Pero para sabihin kasi na complicit siya or well, yung tanga nga, parang siguro it's unfair sa kanya. If you watch my video, in-explain ko sa inyo na salamat sa kanya kasi nalaman ko na meron palang flood control na malala. Kaya pala dito sa Marcos Highway, every year na lang binabaha regardless kung sino yung nakaupo. Marcos, Duterte, Aquino, tsaka Macapagal, di ba? Putik, ibig sabihin, talagang may problema sa flood control. Okay, tuloy natin. And I hope hindi naman natin hindi ginagaga. Anyway, I'll stop there muna. No? Hindi, pero explain ko lang sa inyo yung feeling niya coordinated attack. I think yung nangyari sa kanya is closer to Regal Olivia. Kung naalala nyo to kasi nung isang taon yata yun, nung kasagsagan ng hulihan ni Tatay Digong, parang nagkaroon siya ng pro-stand na ICC. So ang ginawa sa kanya, inadmonish siya ng maraming DDS vloggers. So 'di ba? So nag-apology pa siya and all that. Kasi dito kasi, kagandahan kay Christian kasi dito, hindi siya nagpatinag, tinindigan niya pa rin yung sinasabi niya. But then again, medyo sinoften niya yung, basta pakinggan niyo na lang. Ayoko i-explain maganda kasi yung itong cut ng video niya There. Okay. Ang sa akin, that's a legit question that we should be asking. Correct. Tama Bawal ba naman itanong siya. yun? Hindi po ba? Bawal po ba itanong yun? Hindi, ang akin lang kasi, siguro this is for the BBM fanatics, fanatics, for BBM supporters. Okay, siguro, ang best way para tignan natin to is para siyang due date. Kasi dati ako sa collections nung araw So, pagka overdue na yung credit card, tinatawagan na namin usually yung tao or pag due date ngayon. Kunyari, due date is July 1. Kailangan, pag July 1, minsan kinocall mo na yung tao, minsan naman after 2 days ng kanyang or a few days later, pwede mo na or 3 days ahead or 3 days behind, pwede mo nang tawagan yung customer. Pero ang napapansin ko, kapag kinukulit mo yung customer mo ng mas maaga, nagagalit sila. So, ang tingin ko kasi, yung karamihan sa mga BBM supporters is they are willing to wait kung ano yung magiging resulta nitong laban sa flood control. Kasi nga, nasa ombudsman na yung bola. Okay? This is something na hindi ginawa ni Rodrigo Duterte. Di ba? Hindi niya ginawa yan. Alam niya na may mga ghost project. May ilan yung napakulong niyang congressman na senador. Di ba? Isa lang, si De Lima lang. Di ba? Anyway, tuloy natin. Okay. Kaya kung meron tayong kahit papano Silver na nakikita dito, siguro kahit papano, good thing na rin nakakapagpahinga itong mga DDS trolls sa pagbanat. Ayan. Pahinga muna kayo bukas. Ma-fire up na naman kayo pag pinag-usapan natin itong impeachment. Yun sa akin lang, parang wag natin tratuhin yung mga politiko bilang mga poon. Of course, there are a lot of good that we also see when it comes to, let's say, this administration. Yan, di ba? Pinuri niya naman In fairness kay Christian kasi, napaka-unbiased niya. Biased siya sa katotohanan, pero unbiased siya pagdating sa, very neutral siya pagdating sa politiko. Mas napupuruhan nga lang talaga yung mga Duterte ngayon kasi na-expose talaga sila. Anyway, tuloy natin. Ko naman yan, hindi po ba? Oh, and definitely this is a much better administration kumpara ng 2016 to 2022. I agree. Kasi during the Duterte time, although meron naman magaganda, pero mas naniniwala kayo dun sa mythology kasi na naubos yung adik. Ang totoo lang naman, of course, when you off people, antimano, yung mga nasa laylayan talaga, yun yung unang mawawala. So yung mga petty crimes nawawala.
Pero the drug menace is still there, okay? And hindi lang yun. Mas kurakot yung mga, relatively speaking, mas kurakot yung mga tao doon. Kasi walang checks and balances eh. Dito kasi, naging over, na perfect ng mga kongresista ngayon, yung sistema nung nila Duterte noon, di ba? Yun yung nangyari. Yun yung sa tingin kong nangyari. 'Di ba? May mga flood control issues din noon, hindi lang na-check. Pero ngayon na na-check na ng ating pangulo, naglabasan na. As I've mentioned before, laging may baha dito sa Marcos Highway, lagi talaga 'yan. Na-realize ko na ang problema pala is the flood control, 'di ba? Regardless ng topology nitong Marcos Highway, dapat pag bumaha, hindi na ganun kagrabe. Pero nung isang araw lang, sobrang grabe eh. Ibig sabihin, may issue talaga sa flood control. Hindi talaga siya nare-resolve ng ganun-ganun lang. And because of the exposure of Marcos, di maganda yun. Diba? Maganda yung kinalabasan. Anyway, tuloy natin. Oo. Diba? Kung ako tatanungin niya, I would pick a hindi naman pa, I would, sorry, hindi ko sabihin kasi, I would pick a Marcos anytime. Hindi naman, makasama si Aimee ron eh. Oo nga. Diba? Pero kung talagang ito yung choice, diba? Syempre, obvious naman, diba? Si Marcos. Doon ka na kay kay BBM, kung ang kasasadlakan mo, itong si Sara Duterte. Correct. Which definitely, diba, would be bad for our country. Kaya pag inisip natin, o kita nyo, ano naman pala eh, kung dalawa na lang yung choices, and yung problema kasi, wala namang iba din. Sa tingin ko, parehas kami ng bangka ni Christian eh. Ako kasi, hindi ko naman pinili yan dalawang yan, si Duterte tsaka si Marcos. Pero kayo, nagsanib pwersa kayo, at pinwersa nyo kami dito sa dalawang choices na to, Marcos o Duterte. Knowing what I know about the Dutertes, dito ako sa Marcos, matik yan. It's not because I want to choose another one. I'm just saying na silang dalawa lang kasi yung choices sa ngayon. 'Di ba? Now, eto lang kasi yung sanang maintindihan nung mga kritiko ni Pangulong Marcos specifically, okay? Specifically kay BBM, etong paradigm na gagamitin ko. So doon sa mga nakikinig na Marcos loyalist, ano ba yung paradigm? Yung paradigm is yung gagamitin nating perspective para i-analyze or para i-explain ng ating sarili. So, nung araw kasi, nagtatrabaho ako sa collections, okay? Mga overdue na bagay, halimbawa yung credit card mo, overdue na yan or oras na ng bayaran, kami yung mga tumatawag sa inyo kapag ganon. Kadalasan yung customer kasi nagagalit sila kapag tumawag ka ng mas maaga, okay? So minsan mas na-appreciate nila kapag bandang dulo ka na tumatawag, okay? So ano yung point nito? Bakit ko ginamit ito to explain the situation? Ito kasing administration na to, may due date na kasi to. Ibig sabihin, it's nearing its tail end. Matatapos na siya. So, ngayon, it's really up to President Marcos para panagutin ang dapat mapanagot. Sinabi niya sa kanyang SONA na kahit yung pinsan niya is, sasadlak kung sasadlak, di ba? So ako, willing to wait na ako until the end of this administration. Malapit na naman eh. Di ba? Effectively, October 2027, the administration is already over. Bakit? Kasi election season na yun eh, 'di ba? Magpa-file na ng COC yung mga tao eh. So by next year 2027, I want na may makita na ako na big fishes na makukulong. Right now we are in 2026 pa lang. There is still a lot of time remaining para tuparin ng Pangulo yung kanyang mga pangako. Hindi pa siya due date, kumbaga. Gets nyo ba? So ako, I'm willing to wait. Let's see kung anong mangyayari. Kasi nakikita ko naman yung effort nila eh. Sobrang nakikita ko talaga kung alam nyo lang. Kaso of course, si Christian kasi, malaki kasi yung platform niya. Pero sa tingin ko, maganda tong mensahe niya. Tingin ko we should give it to Christian. Kay Christian Esguerra na
i-criticize ang si Pangulong Marcos ng ganun para magkaroon ng konting sense of urgency. Kayo din, kayong nakikinig sa kayong nakikinig kay wag naman kayong mag-unsubscribe. Porque meron lang kayong isang nugget na hindi nyo pinag-agrihan. Ganoon talaga sa politika, magdi-disagree tayo sa maraming bagay. Pero hindi naman porke nag-disagree tayo, magkaaway na agad tayo. Wala pang due date yung Pangulo. Yun lang sana yung kuning mindset ng mga kakampings, ng mga kahit TDS di ba? Naantay natin. Pagka lumagpas sa due date, hindi niya ginawa, di doon nyo banatan ng banatan. Meron na kayong K para banatan ng ganon. Tandaan natin, hindi ka pwede mag-file ng basta-basta lang. Pero it's good na at least narinig nyo kay Christian Esguerra, between the Marcoses and the Duterte, Marcos siya. And I think I would agree with him. Yun lang naman po, gege mga lads.